Bismillahirrahmanirrahim. Wabinastain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah ang mahabagin at mawain, purihin natin ng Allah ang pagpupuri sa Kanya lamang, ang kapayapaan ay sumakanyang mga propeta mula sa unang propeta hanggang sa huling propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang aking paksa ay tungkol sa pagmamahal sa mga magulang. Ayon sa utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na isinalaysay ng asawa ng propeta na si Aisha. Nang hindi pa Muslim ang kanyang ina at dumadalaw ito sa kanya, tinanong niya si Propeta Muhammad tungkol sa pagdalaw ng kanyang ina kung paano ang pakikitungo sa kanyang ina. Sumagot ang propeta at nagsabi, ang ina ay dapat bigyan ng higit na kabaitan, higit na pagmamahal at higit na pangangalaga. Isang beses, may isang lalaking lumapit sa propeta at nagtanong, O propeta, sino ba ang higit na karapat-dapat kong pakisamahan sa mga tao? Sumagot ang propeta, ang iyong ina. Pangalawang tanong ng lalaki, sino ang sumunod ng taong karapat-dapat kong pakisamahan? Pangalawang sagot ng propeta, ang iyong ina. Ang lalaki ay muling nagtanong sa pangatlong tanong, sino ang sumunod? Ang propeta ay nagsabi, ang iyong ina. Sa ikaapat na pagtatanong ng lalaki, sino ang sumunod? Ang propeta ay sumagot, ang iyong ama. So, ibig sabihin, tatlong bahagi na binanggit ng propeta na pakisamahan at pakitunguhan ang isang ina. Samantalang isang beses ang ama. Sa kadahilan ng ang hirap at pagdurusang dinanas ng isang ina sa pagdadalang tao, panganganak at pag-aaruga. Ito rin ay makikita sa banal na Quran, chapter 46, verse 15. Ito ang nabanggit. At aming ipinag-utos sa tao na maging masunurin at mabait sa kanyang mga magulang. Sa hirap at dusa ang kanyang ina ay nagpasan at sa pighati siya ang nagluwal sa kanya. Ang aral na mapupulot dito ay kapag sinuklian mo ng pagmamahal ang isang ina na nagpakasakit mula sa sinapupunan, kamusmusan hanggang sa ating paglaki, ayon sa propeta ay maging dahilan ito ng pagpasok sa paraiso. Bilang tanda ng pagmamahal sa magulang, buhay man o patay, karapat-dapat ay laging hilingin sa Diyos, sa Allah ang kanilang kapatawaran. Magbigay ng kawang-gawa para sa kanila sa kadahilanang makakabawas ito sa kasalanan kanilang nagawa noong sila ay buhay pa. Yan lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.